Hi guys! It's me, your Ate Flor. At nandito ako para magpaalala at syempre para tulungan na rin kayo maghanda sa darating na the big one. So hindi naman natin kiniklaim na mangyayari yan at hindi rin naman natin gustong mangyari yan. Pero para na rin sa ikaka-safe ng ating pamilya ay dapat po tayo maghanda ng mga pangunahing essentials, lalo-lalo na po kapag yung mga documents natin, yung mga gamit natin. So ano ba yung mga dapat nating unahin na kailanganin? So kailangan natin ng bag, syempre. Dito sa pamilya namin, nag-usap-usap kami. Kanya-kanya kami ng bag. Sa isang bag, may naglalaman lahat ng mga damit namin. Sa isang bag, meron naman mga pagkain. Sa isang bag, ay merong mga gamit, mga charger, mga documents, ganyan, etc. etc. Bahala na kayo kung anong gusto nyong maging diskarte sa paghahanda para sa the big one. So again, hindi po natin kiniklaim na sana ay mangyari at sana nga po ay hindi na talaga mangyari kasi parang isang bangungot. Pero once nga po na mangyari yan, at least handa po tayo sa mga at nakakatakot man po. Ikiramay tayo sa mga kapwa natin Pilipino na naapektuhan sa Cebu at sa Davao. At sana nga lang po kung maaari ay hindi na po tayo dumanas pa lahat ng ganyang klaseng trahedya. Muli, nandito po ang inyong Ate Flor para magpaalala ng mga dapat gawin at dapat ihanda sa oras ng sakuna. Number 1, kailangan po natin ng bag. Ang bag ay isa sa pinaka-importante, kailangan ay matibay. Kasi kapag oras na nagtatakbuhan po tayo at mahinang klase ang bag na dala-dala natin, useless po. Pwedeng magkatapon-tapon ng mga gamit sa kalsada at kung saan man. So, I have this bag. May kalakihan siya. Malaki siya sa personal. Sa personal. Ayan. Easy to access. Easy to open. Easy to close. Gawin niyo lang po ito. Nakasara na. At the same time, ito po ay water repellent. Yan. Water repellent siya kasi hindi naman siya totally waterproof. Pero kung mapapansin nyo, yung tela nito, ayan siya. Yan. Ito yung mga ginagamit sa mga mountaineering bags, kaya matibay ito. Ripstop nylon ang ginamit dito. Yan. Hindi siya madali mag-scratch, masabit kung saan-saan man. So, matibay talaga. Binibigyan ko lang kayo ng idea. Kasi ito ay, para mayroon kayong idea, kasi ito nakita ko lang din ito sa Orange app, at mura lang din naman, nasa 200 pesos. Pero kung ano lang din naman yung bag na meron kayo dyan, okay lang, kahit ano yun. Basta, siguraduhin natin matibay-tibay naman. Kasi, kung hindi nga matibay, sayang naman yung ilalagay natin sa loob nun. Diba? Baka magdaglagan lang din sa kalsada. So, ayan siya. Nakikita nyo? Glossy type siya. Pero hindi siya yung tipong parang magbabakbak na may rubber coating. May coating siya, pero matibay. Kasi ako nag-demo ko ng bag sa Hawk bag. Kaya alam ko yung quality ng bag kung matibay o hindi. Para sa 200 pesos, worth it siya. Makapal din yung strings niya. Ayan o. Matibay talaga. So, masasabi kong approved dos para sa 200 pesos. Mukhang marami na rin malalaman. So, tingnan natin kung magkakasya yung mga dadalhin natin kapag may oras ng sakuna. So, isa-isahin muna natin. Guys, dito, meron akong flashlight. Yan. Kailangan to ha. Hindi pwedeng mawala ang flashlight. Kahit anong klaseng flashlight, dalhin nyo na. Hindi nyo kailangan bumili ng mga bago. Ang sa akin naman, itong tutorial na gagawin natin is hindi nyo kailangan bumili ng bago kung ano lang meron sa bahay nyo. Kung ano yung pwedeng sa tingin nyo makakatulong sa oras ng sakuna. Flashlight. Chargers, cellphone. Ako kasi binalot ko sa extra charger to. Binalot ko siya sa ito yung ziplock na plastic. Yan. Para syempre, hindi natin masabi kung malaglag man, mabasa, safe. Same with my bank books. Mga bank books. Ayan. Passport. Ayan. Mga nakasilya, no? Para hindi sila pasukin ng tubig. So, much better na mag-invest kayo ng mga ganito. Yung gantong ziplock na plastic. Para kasi sa documents, sa mga importanteng bagay natin. Para hindi mabasa. Ito yung documents namin. Naka-ready na din. Pwede rin naman i-xerox nyo. Pwede rin naman yung original ang dalhin nyo. Ako kasi sinerox ko na lang muna. Kailangan mga documents, huwag nyo kakalimutan. Biscuits. Yan. Kasi plastic din ha. Noodles. 2 piraso pa lang to pero bala ko din dagdagan naman. Basta, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga dapat nating dalhin sa oras ng sakuna. Milk powder. Nagdala ko para sa panganay ko. Just in case. And then yung sa bunso ko wala pa. Pero dapat meron siya. Milk powder. Mask. Importante ito. Dapat talaga may mask po tayo. Mask. Yan. Mask. To go na pagkain, kahit yung iba ayaw ng mga processed food, wala tayong magagawa. Kailangan natin ito. Pantawid gutom. Sa oras na tayo ay nangangailangan ng makakain at nasa survival na pagkakataon ng buhay natin. Kailangan natin mga easy to go food. Tapos meron tayong first aid kit. So
hindi mo naman din kailangan gumastos kung ano yung meron sa bahay. Yun nga yung lagi kong sinasabi. Kung ano lang meron sa bahay na pwede mo makuha, for example, tulad dito, katingko, di ba, meron naman tayo lahat yan sa bahay, mga pang headache, panlinis ng sugat, just in case may masugatan, may betadine, may paracetamol, dito nyo na lang ilagay. Hindi naman kailangan na naka-first aid kit ka talaga. Kahit ilagay mo lang sa isang ganito, basta yung hindi lang sila sasabog, naka-organize pa rin naman. Pwede tayo makapaghanda sa simpleng paraan na pwedeng makasalba sa buhay ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kasama ng ating pamilya. So, yan, huwag niyong kakalimutan na magkaroon ng first aid kit. Simple lang din naman yung mga hinanda ko na mga basic essentials na dapat kailanganin kapag may sakuna. So, marami pa namang kulang, may water, kailangan pa ng water, wala pa akong naipakitang water, pero kailangan ng water. Depende sa pangangailangan nyo. Ako kasi, sa amin kasi, pwede na to. Dadagdagan na lang siguro sa pagkain. Laging kailangan nakahanda. Pero yung mga documents, kandila, kandila, posporo, kailangan din natin ito. So, tapos guys, kung kaya ng budget nyo, mag-provide ng ganito, para siyang power bank na malaki, 300 watts, na kahit na anong isaksak nyo dito. So, nagamit na namin to sa TV, sa computer, nang sabay-sabay, sa kasi electric fan, sa wifi. Kaya napaka-importante na merong ganito. Just in case mawala ng kuryente, and then pwede kayo makapag-charge. Pwede nyo may saksak na radyo for emergency. Ayan, napakalaking bagay nito. Ayan. Ito yung saksakan niya. Ayan. Kasi ito yung marami, USB chargers, pwede sabay-sabay. Kung may extension, makakapagsabay-sabay kayo ng charge ng cellphone. Ay nako, napakalaking tulong talaga nito. Kung makakapag-invest tayo, makakatulong para sa atin. Hindi lang naman sa pang-araw-araw, kundi pagdating ng mga ganitong klaseng sakuna. Ayan. Yan. Tapos kapag sasaksakan nyo na siya, pwede nyo siyang buhayin dito. Ayan. Yan. Pwede na kayong magsaksak. Gagana na yan. Ayan. Tapos, pag pinatay nyo yan, ito yung flashlight. Yan. Yung flashlight, di ba? So, maganda. All-in-one na siya. Marami kayong pwedeng mapakinabangan gamit itong ating generator. Battery generator or kung ano man ang tawag dito. Para siyang power bank, gano'n. Tapos guys, so syempre huwag niyo kakalimutan magbaon ng mga damit. So, ito naman pang 2 days lang din naman. So, hindi naman tayo nag-expect ng matagalang sakuna. Huwag naman sana nga. Ito ay pang 2 days lang din naman na set ng damit. So, yung kakalimutan na huwag magdala. At sana nakatulong ang inyong Ate Flor at may naibahagi sa inyo na konting kaalaman pagdating sa paghahanda at pangangailangan natin. Salamat sa panonood at sana nakatulong ako sa inyo sa pagre-ready at paghahanda ng mga gamit na dapat kailanganin natin sa oras ng sakuna. Thank you so much. Follow me on YouTube. Thank you.